Pasok na naman tayo mga lods. Sabado ngayon dito, no? So, may pasok tayo pag Sabado, Linggo. So, yung ibang kasama ko din sa bahay, yung anak ko at yung asawa ko, pumasok na rin, no? Nauna si Macy's, sumunod yung anak ko. Oo, mga lods, no? Yung anak ko, may trabaho rin. So, lahat kami rito may trabaho. Ganun talaga. Kailangan, mga lods. Kailangan kasi nandito tayo sa Canada. Kung hindi ka maging masipag dito, wala. Mahirap. Hindi ka makakaipon agad, no? So, kailangan may trabaho. May baon tayo. Nilagay ko lang sa plastic. Kasi yung pasok ko alas 11. Pagdating doon, lunch nila. So, kakakain ko pa lang kasi kaya hindi na ako kakain ng lunch sa trabaho, no? Bali, mag-i-snack na lang ako ng tinapay. So, nagdala ako ng tinapay para hindi na tayo gagastos pa. So, ganun lang. Libre naman ang pagkain doon sa company. Pero, pagkakain tayo alas 12 ng tanghali, medyo busog pa tayo, nagkaali na tayo eh. So, mag-snack lang tayo mamaya. So, at the same time, pakita ko sa inyo yung weather. So, malamig ngayon dito mga lods, no? Makulimlim, mahangin ng konti. So, ano bang weather ngayon? Check natin. Yung weather ngayon is 18 degree. 18 degree kaya para medyo malamig. Lagyan lang natin itong pagkain. Yan lang. Yung mga gamit natin pang vlog. Yan lang mga lods. So, tara mga lods, dito tayo dadaan sa kabila, no? Sa may Elliot Street. Kasi nga mayroong nag-comment doon sa last vlog natin sa Facebook. So, ang sabi daw, diyan ka dumaan sa may Elliot, mas malapit papunta doon sa work mo. So, may tama naman sila mga lods, no? Alam ko naman po yun na may daan dito sa may Elliot. Ang ayaw ko lang dito sa may Elliot is merong ginagawang kalsada minsan, kaya hindi ako dumadaan dito. Pero ngayon, Sabado kasi ngayon dito, try natin dumaan kung merong bang construction sa daan. Pag kasi meron dyan weekdays. So ngayon, try natin dumaan dito. Yan. So, kung makikita nyo mga lods, no, sa bandang unahan, ayan, no, may parang cone. So, pag weekdays dito, medyo matraffic. Hindi naman gaano, pero iniiwasan ko lang tong minsan ng traffic. Gawa ng matatagalan ka. So, dito tayo dadaan sa may Elliot Street. Diretso yan doon sa may lusot yan sa may 33 Avenue. Tapos kakanan ka para kukunin mo yung Kingsway. So dito sa bandang kanan ko mga lods, may gasoline station. At the same time, mayroong supermarket dyan, yung 88. So hindi ko na maipakita, no? Kasi nga, yung camera natin, nakalagay lang ng dito. Wala tayong tagahawak. So, yun. Dito, ito na yung Elliot Street. Ito yung hitsura. Medyo malakas yung hangin ngayon, Saka medyo malamig. Malamig yung hangin.
Katamtaman lang, hindi masyado. Sarap sa pakiramdam pag ganito. Pag ganito lang kalamig, no? So, yan yung community dito, mga lods. Halos pare-parehas lang naman lahat. Pero, kung napupunan nyo dito sa Vancouver, marami talagang puno. Sa BC ka ako, oo. Sa buong BC, napakaraming puno. Napakahilig nila dito sa puno. Yung mga ano nga rito, yung mga bagong tayo na gusali sa harap, nilalagyan nila ng puno eh. Kaya dumadami ang puno, gawa ng nagtatanim na sila bago pa lang sa ano, bago pa lang na gusali na itatayo nila. So dyan sa bandang unahan, ano yan, 41 Avenue. So dire-diretso lang tayo hanggang makuha natin yung ano, yung 33 Avenue. O pinapakita ko mga lods, no, yung dinadaanan ko, at least meron kayong makikita or meron kayong idea. At siyempre yung mga nanonood ng ano, YouTube, siyempre gusto nila makikita yung ano, yung kapaligiran, di ba? Makikita yung daan, kung anong itsura, saan ka dadaan, lalong-lalo na yung mga papunta pa lang dito sa Vancouver. Yung mga ganyan mga lods, may nagbabike, ingat kayo dyan kasi nga hindi natatakot sa sasakyan yan. Hindi kagaya sa Pinas, kapag may ganyan, tumatabi agad. Dito hindi mga lods, iba rito. Kaya ang umiiwas dyan yung sasakyan, hindi sila umiiwas sa sasakyan. Oo, totoo. Yan yung napuna ko rito eh. Yung mga ganyan nakabisikleta, hindi umiiwas ang sasakyan, hindi takot. Hindi takot na masagip dyan sa sasakyan. Yan. Diba? Sa Pinas yan eh. Tatabi ka na lang. Mahirap kasi dito pag magkasagasa ka mga lods. Malaking problema. So ganito sa Canada no, may nakalagay stop all way. So kung sino yung nakauna dyan sa linya na yan, siya yung unang makalusot. O kagaya niyan. Diba? Ganyan dito sa ibang bansa o dito sa Canada. Ewan ko lang kung ganyan ba. Hindi. Ganyan din pala sa US yata. So, dito sa Canada, kung sino yung mauna, naka-stop sign siya, kung sino yung mauna dyan mga lods, siya yung pwedeng tatawid, makalusot doon. So, dahan-dahan lang tayo. So, ito na yung Kingsway mga lods. Kingsway, kakaliwa tayo para siyempre sa Nanaimo tayo pupunta eh. So, tara. So, dito nga tayo nagtatrabaho no, sa building na to. So, Sunday dito ngayon. So, kung magtataka kayo, iba yung suot ko ngayon. Yung video kasi kahapon yun. Yung unang video nitong vlog na to, kahapon yun. So, dinugtong ko na lang kasi nga napaka-busy namin kahapon kasi kaya hindi na ako nakapag-vlog kahapon. So, itong araw na to, hindi masyadong busy. So, ito yung ano namin, parking dito, no? Pakita ko sa inyo. Yan, no? Sunday ngayon, kaya walang nagpa-park, siyempre. Ayan, hanggang baba pa yan. So, yung trabaho ko rito, mga lods, maintenance worker. So, matagal na ako rito. Hindi naman gaano katagal. 2 taon. Kasi nga, nag-maintenance din ako sa hotel. So, dito lang tayo nag-park. So, wala lang. Share ko lang sa inyo kung ano yung naging trabaho ko sa Canada. At kung bakit naging maintenance worker ako dito. Share ko sa inyo. Pag-uusapan natin yan dito sa opisina namin. Opisina ng mga maintenance. Maintenance generator room. Pasensya na kayo dito mga lods, medyo alam mo naman yung mga kasama ko, mga puti, ibang lahi.
Kung makikita nyo yung shop namin, ayan oh. Sobrang gulo. Ayan, kung saan-saan lang nilalagay, no? Ayan. So, kung maraming Pilipino rito, maayos sana to. Kaso, mag-isa lang ako eh. Hindi ko kayang ayusin. Ayusin ko ngayon, kinabukasan, sira na naman. So, wala tayong magagawa. Hayaan na lang natin. So, mamaya pa kasi ang out ko, mga 6:36 pa lang dito, alas 7 yung out ko eh. So, magkwentuhan muna tayo mga lods, no? So, paano ako naging maintenance worker dito sa Canada? Kahit na wala akong experience na maintenance. Ang trabaho ko kasi sa Jeddah dati, sa Saudi is, visual merchandiser. Napakalayo ng trabaho ko ngayon dito sa Canada. Dito kasi sa Canada, usong-uso yung mga ganung trabaho, construction, mga skilled maintenance, factory worker. Wala ritong visual merchandiser na katulad ng trabaho ko doon sa Saudi. So kung bakit ako naging maintenance worker dito, yung una ko talagang trabaho mga lods is food processing laborer sa isang logistic company. At naging warehouse worker. Mga ganong trabaho lang mga lods. So, dati kasi, doon sa hotel na, may kakilala kasi ako sa hotel na Pinoy, siya yung nagpapasok sa akin. Wala kasing ibang hiring dati, kundi yung maintenance lang. Ang a-applyan ko sana is yung houseman. Kaso nga lang, wala pang available na houseman nun. So, ang ginawa namin is, Pilipino kasi yung manager ng maintenance. Tinanong ako kung okay ba ako sa maintenance. Sabi ka ako, sige, kahit anong trabaho, kung may kung okay lang ba, walang experience, ito, kanyan. Ayun. Tapos, yung in-interview ako ng Pilipino na manager ng maintenance, si Kuya Jun, nandun yun sa hotel na pinagtatrabuhan ng asawa ko ngayon. Nag-training ako. Siyempre, Pilipino tayo, madali naman tayo matuto. Tapos yung nagturo sa atin, Pilipino rin. Doon ako natuto sa gawaing maintenance sa isang building, sa isang hotel. So, hindi rin ako nagtagal doon mga lods, no? Gawa ng hindi ko nagustuhan yung management. May mga kunting problema lang, kaya umalis ako doon. So, bali, ang naging kontrata ko doon, mga 1 taon mahigit yata. So, yun yung mga lods, no? Tapos, nag-apply ako rito sa facility na to, which is yung Union Gospel Mission. Ito yung company ko ngayon. Nag-apply ako dito through Indeed. So, yung panahon na yun, kapag mag-apply ka sa Indeed, agad-agad magre-reply sa'yo, no? So, itong company ito, nag-reply agad. Excuse me. Itong company na to, nag-reply agad. At naswertihan tayo. Yung manager natin dito puti, yung supervisor rin puti, lahat puti. So, in-interview tayo dito mga lods. Kung ano yung naging kaalaman ko sa pagiging maintenance dun sa hotel, kung ano yung interview dito, yun na din ang sinagot ko. Kung ano yung nalalaman ko. So, pagdating dito, hindi naman sagaan nung talagang maintenance ng trabaho. May halong cleaner, kumbaga custodial. So, halo dito mga lods, no? Kasi pag sinabing maintenance ka dito, i-maintain mo yung kagandahan ng building na to. Pagpapalit ng ilaw, maglilinis kayo, mag-pressure washer, lahat ng klase ng maintenance sa isang facility, sa isang building. So, ayun, nagustuhan ako ng amo ko rito. Hanggang ngayon, nagtagal ako. Kasi nga, dati, unang bigyan nila sa akin, hindi ko nagustuhan. Tapos, humingi ako ng dagdag. Nakakaya, no? Humingi pa ng dagdag, no? Kasi nga dati, talagang sobrang baba ng binigay. Tapos, nagustuhan na nila ako. Siyempre, nagpapakitang gilas tayo. Tapos, nagustuhan nila ako. Ayun. Humingi ako ng dagdag. Sabi ko, kako, baka pwedeng madagdagan. Ayun. Pumayag naman at nagbigay sila ng proposal dun sa HR. Pumayag naman yung HR. Ayun. Sa magandang palad, binigyan ako ng gusto kong sahod. Ayun. Binigay sa akin ngayon. So, nagpapasalamat ako kasi nga okay naman yung namin.
Mabait kasi yung mga amo kong puti rito. Sobrang bait. Kung may hinihingi ka, mag-day off ka, magpahinga ka, mag-leave, ganito ganyan, magbakasyon, papayag agad yan. Walang daming, walang ibang sasabihin sa'yo kundi approve, ganito ganyan. So, napakabait yung amo ko rito kaya nagtagal ako. So, yun, full-time job na ako rito. Maganda rin yung rito, yung benefits, yun din ang kagustuhan. Yun din ang ginusto ko rito kasi nga magandang benefits. So, yun, ito yung name tag ko. Yan nakalagay. Ayan. UGM. So, dito ako nagtatrabaho. Maganda yung benefits dito, mga lods. Hindi katulad dun sa hotel na pinagtatrabaho ko dati. Maganda rin yung benefits dun, pero mas maganda rito kasi nga mayroon silang rito RRSP matching. So, matching siya sa company. So, nagpapasalamat ako na napunta ako sa company na to. So, yun. Na-share ko sa inyo yung kung kayo ay may balak pumunta ng Canada, tapos walang gaanong kaalaman, wala gaanong experience, kung PR landed kayo, mas maganda, no? Makapag-apply kayo ng gusto nyong trabaho, pero hindi lahat ng company, depende na lang. Naswertihan lang ako dati kasi nga, Pilipino yung tumulong sa atin. So, siyempre, kapag Pilipino, may mga Pilipino rin na mabait na papayag na kahit wala kang experience, papasukin ka, tatanggapin ka, ititrain ka nila. So, ibang klase din yung amo ko dati, si Kuya John, kasi nga tinuruan niya ako lahat ng klaseng trabaho tungkol sa pagiging maintenance. So sa kanya ko lahat nalaman, lahat ng klase ng diskarte kung paano mag-ayos ng mga ganito ganyan. So yun, gusto ko nga bumalik dun kaso medyo may tao na kasi na may pumalit na rin sa akin. Ano lang kasi dati dahil sa manager dun, kumbaga hindi ko nagustuhan. Pero yung manager ko na Pilipino, okay naman, walang problema. So, yun, na-share ko na sa inyo. So, huwag kayong matakot pagka wala kayong masyadong experience, PR landed kayo. Minsan ang mga Pilipino nakakatulong din sa atin. So, huwag nyong i-underestimate yung mga ibang Pilipino porket kung ano yung sinasabi ng iba na ganito ganyan sa mga nababalitaan nyo sa social media. Hindi naman lahat ganon. Ang importante, meron kang pakisama rin sa kanila. Hindi ka naman aanuhin. So, mababait naman yung mababait naman yung mga Pilipino rito sa Canada. So, yun. Itong vlog na to, yun lang yung vlog na to. Next time, papasal ko rin kayo sa mga second hand na sasakyan. Try kong kumuha ng oras or panahon para may vlog natin yung mga second hand na sasakyan dito sa Canada. So, yun. Hanggang dito na lang siguro tapusin tong vlog na to. At maraming salamat. Tulungan nyo akong i-reach yung watching hours na 4,000. Malapit na. So, sana suportahan nyo ako para maging monetize na ako dito sa YouTube. So, maraming salamat sa mga bago kong subscriber, sa mga palagi sumusuporta, nagko-comment sa vlog ko. Maraming salamat. Alam nyo na kung sino kayo. So, kung saan man kayo naroroon, ingat po kayo and God bless. Please like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod kong mga video. So, hanggang dito na lang. God bless everyone. May hirap, may saya, may luhat tawanan. Bawat araw kasama ang minamahalan. Tuloy lang sa pangarap kahit anong mangyari. Pamilya ang sandalan sa buhay na ito'y sari-sari. Nerwak Lods, tara sama-sama.